Magandang gabi po sa lahat. Una sa Diyos, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa kalusugan at saka kalakasan na ibinigay niya sa atin. Sana mga kaibigan, mga friends, kamag-anak at saka mga relatives, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang i-share sa inyo yung katatapos lang na graduation kahapon ng anak ko sa Bulacan State University, Malolos. Sa binahagi ko na video na hindi ko inaasahan na nakamit niya ang karangalan na magna cum laude. Proud ako sa anak ko na yun. Kasi mula ng grade 1 with honors yan mula grade 1 hanggang natapos niya ng elementary, nakakuha pa siya ng high honor. Hanggang nag grade 7, grade 12 with honors talaga yan. Sunod, dahil mahirap lang kami, kumuha siya ng exam for scholarship. Dalawa ang try niya na exam sa scholarship, sa STI at saka dyan sa BSU, Bulacan State University. Parehas na nakapasa siya. Kaya lang, pinili niya yung wala ang STI ng kurso na hinahanap niya. Kasi ang kurso nga kinuha niya, yung demand sa mga ngayon na panahon, Bachelor of Library Communication Science, Information Science. Bachelor of Library Information Science. BL IS. Kasi tiningnan niya kasi rin sa Google, demand sa mga ngayon na panahon sa mga school, sa mga munisipyo at saka sa mga kuan ang need sila sa ganyan na kurso with license librarian. Ngayon, doon siya sa BSU. Di bali, kaya wala siyang gastos naman sa eskwelahan dahil scholarship. Pero ang magastos naman, ang allowance. Mula dito sa amin sa Santa Maria, Katmon, papuntang Malolos, na allowance araw-araw. Gagastos rin ako sa kanya ng nasa mga 4,000 a month. Pagkain niya doon tanghalian at saka sa pamasahe. Pero hindi ko inaasahan na nang nakagraduate siya, nakuha niya yung karangalan niya na magna cum laude. Ito po yung kanya, yung medal niya. Yan. Magna cum laude. At saka ito rin yung dahil may kwan sila, may donate rin na medal yung Government of Malolos Provincial Capital ni Governor Honorable
Daniel Fernando ng Government Academic Excellence Award Medal. Yun. Galing ito kay Gov. Daniel Fernando. Malulos. Yan. At saka yung medal niya sa pag-graduate niya kahapon. Yan. Lahat ng mula elementary siya, ang dami-dami ng medal. Kasi dati kasi sa elementary, maliban sa with honor medals ka, mayroon pa mga most punctual medal, mga most polite, most industrious. Yung dami-dami ng medal niya ngayon, inipon lang. Hindi na papakasya kung anin yun. Sunod ito naman yung dati sa amin, panahonan, ang diploma namin ni UP at saka tinatanggap ganon. Ito, iba na yung lalagyan nila na diploma. Plus na. Tulad sa diploma na certificate sa UP. Yun ang ginaya nila. Yan. Ito yung kung di bali magastos-gastos sa allowance at saka sulit naman. Proud ako sa anak ko. Mula noon, alaala na lang dito sa Bulacan na may tirano na nakamit niya yung second to the highest sa college, magna cum laude. Kami, dahil mahirap lang kami dati, wala pang offer ang mga gobyerno na scholarship, hanggang high school lang ako. Ganun. Pero, mula nung grade 1 ako, ang tandaan ko pa yun, pula rin palagi ang ribbon ko. Yun nga, naisip-isip ko, pati si Mrs. matalino rin yan sa nag-aral ng elementary. Ang katalinuhan sa tao, mayroong inheritance rin. Dahil yung sa pagdating ng 1972, ginawa na yung 1976 ba yun? Ginawa na yung 74, 75, 76 ni President Marcos Sr. dati. Ginawa na yung SBS, BS, S, MS, at saka S. Ganun na nga, na makuha mo na, na grade. Yung O, outstanding. Yung BS, very satisfactory. Yung S, satisfactory. Yung MS, moderate satisfactory. Yung NI, needs improvement. Yun na talaga ang nasa 74 na yun, pababa. Ang outstanding kasi, nasa 95 pa taas. Ang BS, nasa 92, 94. Yan. Ang S naman, 84 to 89. Yung MS,
75 to 83. Yung daming dala na daming dala na na average ang mga ganun. Pero ang needs improvement 74 pababa. Ako mula elementary ako sa pagbago sa BS talaga ako. Kuan ko ang nakuha ko na average hanggang high school. Hindi ako nalaglag sa BS at saka sa nasa top 10, top 7, top 8 ganun ako. Yun nga ang katalinuhan sa tao, mana-mana rin. Pero ang anak ko, mayroon din akong anak na kahit ano niyang aral, hindi niya talaga makatch up ang ang turo sa guro. Yun sabi ko, may kwan siya yung ate nitong nag-graduate kahapon ni Siri Ross. Sabi ko, wag na lang pilitin. Paano yan kay ganyan? Siguro may paraan rin ang Panginoon para sa kanya. Yun nga ang dalawa ang kong anak, yung panganay ko, yun matalino rin yun. Kailang nag-asawa ng maaga. Doon ako na-discourage. Buti nga itong si angging ko, si Siri Ross, siya ang nag-take over sa na paso na pangarap ko sa anak ko na makapagtapos sa pag-aral ng college. Kasi yun lang ang mapamana ko sa kanila Ano man lang ako, mahirap lang ako, nagtrabaho lang ako, hindi man ako negosyante. Yun nga ang mapamana ko sa kanila, ang pag-aral na lang na makapagtapos sila sa college. Hindi naman ako binigo sa anak ko. At saka nakapagtapos siya na may karangalan pa. Pero pasalamat sa Diyos, sa Kanya ang kapurihan. Sa Diyos ang katalinuhan na binigay niya sa anak ko. Galing sa Diyos yun. Kasi wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Nabigay sa atin ng swerte sa buhay, sa ating pangkalusugan, panghanap buhay, galing sa Diyos. Katalinuhan, galing rin sa Diyos. Yun nga. Akala ko nga, anak kong Siri Ross, sabi ko, di bali kung wala kang karangalan dyan, makapasa ka lang sa scholarship, makapagtapos ka lang, makagraduate ka lang sa college, kahit walang honor-honor na yun. Pero hindi niya ako binigo. Na-maintain niya yung katalinuhan niya mula grade 1. Itong si Siri Ross to, hindi nakapag-aral ng kinder to Sana hindi tanggapin sa Juan Serapio Elementary School dyan sa Catmon. Dahil ang gusto nila, nakakinder. Yung nakapagtapos ng kinder natalo pa sa anak ko hindi nakakinder. Diretso lang sa grade 1. Nilagay pa nila sa lower section. Dahil hindi nakakinder. Gusto nila, yung nakakinder section 1, nagiging section 3 pa yung anak ko. Pero yung sa section 1, natalo pa. Dito ni Siri Ross. Yun, nilipat siya sa section 1. Yan. Na-maintain niya. Maraming ang nagsabi dito na
mga kakilala ko nga taga dito sa Katmon. Kaya ako, hindi man ako taga dito pero may marami na rin akong kaibigan. May nagsabi pa rin sa akin dahil nilaanan ko talaga to ng pira ko yung pension ko para pang alawan sa anak ko ni. Nilaanan ko talaga ng pira para makapagtapos lang. Ngayon, yung kakilala ko nagtrabaho sa bangko. Kumukuha ako ng withdraw ako parang allowance sa isang buwan. Sabi niya, bakit panay ka kuha ng pera dito, bro? Sabi ko, allowance sa anak kong eskwela, bro. Saan? Sabi ko, bisyo. Sa buti nga nakapasok dyan, Sabi bisyo, maraming nag-take ng exam dyan. Hindi pumasa, taga dito sa atin sa Katmon. Buti nga nakapasa ang anak mo. Sabi niya, matalino ba yung anak mo mula grade 1? Sabi ko, with honors talaga yon hanggang na grade 12. Hindi na, hindi nalaglag. Sabi mo, ganun na talaga matalino pala, na-maintain niya pala yung niya. Yung nga nakapasa sa scholarship exam sa Bulacan State University. Totoo yun kasi sabi yung anak ko na si Sherry Rose na marami silang nag-take ng exam, 7 lang silang nakapasa scholarship. Kaya lang sa kurso niyan dahil kaunti sila, buti nga yung professor nagbigay ulit ng examination dahil hindi nakapasa, pinagbigyan ulit. Yun ang nakapasa na pangalawang exam. Yun nga natanggap sila bilang scholarship yun. Kabatch niya kahapon nag-graduate. Yun ang kasi buti nga yung ambisyo kasi dito sa Bulacan, yun ang pinaka-oldest university dito sa Bulacan. 1904. Oldest pa yan sa UP. 1904 pa na tayo to. Hindi pa yung grandmother ko, nasa 1904, nasa 9 years old pa yung. Yan. Sunod yung magulang ko, pinanganak 1925, mama at saka si papa. University na yan. Oldest university talaga yan dito sa Bulacan. Bulacan State University. Kano ang nagkwanda dyan daw dati. Panahonan pa nila niabutan pa yan nila ni Juan Luna at saka ni Antonio Luna. Yan. Halos kasabayan sa pagtayo ng una lang ang konti yung Church of Barasuin. Kasi Katsila pa yung nagtayo diyan Ito, mga kano na. Yung bininta ng Katsila sa Amerikano na dito. Tuloy pa rin ang revolusyon nila ni Antonio Luna. Sunod si Emilio Aguinaldo, sumuko na. Yan, ganun, naabutan pa yan. Yun nga medyo maraming nagtaka. Buti daw yung anak ko nakapasa sa scholarship exam. Sabi ko, sa awa naman ng Panginoon. Dahil alam sa Panginoon nga mahirap lang kami. Yan. Proud ako sa anak ko. Siya ang tupad sa unang pangarap ko sa panganay kong anak na failure dahil nag-asawa. Matalino rin yun.
valedictorian yun sa pag-aral niya sa kwan eh. Sa elementary sa Tarlac. Pag-eskwela ng high school, nag-asawa na si Kanjer pa lang. Wala akong magagawa sa kanila yun. Sabi ko, wag nyo akong sisisihin pag maghirap kayo sa buhay. Dahil yun na lang sana mapamana ko sa inyo, yung makapagtapos kayo sa pag-aral para hindi kayo mahirapan maghanap trabaho. Buti nga ito si Sherry Rose. Nakapagtapos kahapon lang. At saka nagdala pa ng medal na pangalawa sa pinakataas na suma. Siya nagiging magna cum laude. Salamat sa Panginoon. Hanggang dito na lang mga ka-idol, mga kapatid, mga friends, kaibigan. Ang video ko nga ibahagi para sa inyo. Maraming salamat. Good evening.